Mga kababayan, hindi po tinitigilan ng pangaharas at pananakot at mga pamimerwisyo ng pagsasampa ng kaso. Itong the former 18 Marines o the former soldiers na pilit na hinaharas ng kaliwat ng kaso matapos po silang maghayag ng kanilang mga nalalaman at ibinulgar ang sindikato na operations ng kinasasangkutan nila Saldico, na kanilang boss dati, nila Marcos, nila Romualdez, at ng marami pang mga nakinabang sa sindikato ng pangungulimbat at pangungurakot sa ilalim ng administrasyong Marcos Jr. Nagsampa ng kaso si Erwin Tulfo sa Pasay Prosecutor's Office matapos po na pinangalanan siya at natumbok na mayroon siyang total ng 8 maleta ang na-deliver sa bahay niya sa Green Hills. At ang estimated amount batay sa mga laki at mga nilalaman ng mga maleta, mga nasa 250 million pesos. At ito ay nangyari noong bago tumakas si Saldico. Noong 2025, I think March umalis si Saldico. So, mula 2024, last quarter at doon sa unang quarter ng 2025, ang pag-deliver nito. That's very clear, categorical ang pagtumbok kay Erwin Tulfo. Kaya wala na siyang maipagtanggol pa, tumakbo na naman siya sa paggamit ng kaso, weaponizing the law and using the justice system upang iharas at i-intimidate at patiklupin itong matatapang na mga former soldiers na nagsisiwalat ng kanilang direktang mga kaalaman sa involvement ng iba't ibang mga personalidad at kaalyado nila Marcos at Romualdez sa tinaguriang the biggest scandal of corruption and plunder in the modern political history of the Philippines. Itong flood control scam na ito. Nagsampa rin ng kaso itong tinaguriang Dingvaxia Queen. No? Hindi ko naman yan kababayan by origin. Nakapangasawa lang po yan sa mga garin kay dating congressman and now mayor sa Iloilo province, sa isang bayan sa southern Iloilo na si Richard Garin. Kaya yan si Dingvaxia Queen Janet Garin ay taga Leyte yan, kababayan yan at kabarkada nila Romualdez. Galing Leyte, napunta lang ng Iloilo. No? Pero hindi naman yan Ilongga, by blood and by origin. Ayan. So, si Janet Dingvaxia Queen Garin ay nagsampa rin ng kaso dahil pinangalanan din siya. And then si Jamjam Baronda na Iloilo City Congresswoman. Mayroon pa pong pinangalanan dyan. Iwan ko kung na-mention ulit. Itong party list na Wasaag Ilonggo Party List na nagbebenta ng mga projects di umano. Ang pangalan niya si Jojo Ang. Kontraktorya na malaki sa Iloilo at sa paligid po ng Panay Island, Antique, Capiz, Aklan, Iloilo, Guimaras. Ganyan ang operations nila hanggang Negros. Itong party list na Wasaag Ilonggo Party List. Yan, Jojo Ang. So, marami na po, halos mga mahigit 10 na mga kaso ng iba't ibang mga pangaharas ang inatake sa mga former 18 soldiers na ito. And now, it has been confirmed by Attorney Levi Baligod na pinapaimbestigahan na rin sila ng NBI for other possible related crimes na pwedeng isampa sa kanila. Wow, talaga, no? Unlimited itong pangaharas at pangbubuli ni Matibag nang siya na ang naging NBI director. At ngayon, challenge nga ni Attorney Levi Baligod itong si NBI Director Matibag na kung ikaw ay tunay at tapat sa paglilingkod bilang professional head and matapat na lingkod ng batas sa isang supposedly ay professional law enforcement agency like the NBI, ba't hindi ka nagsasampa ng kaso sa mga magnanakaw at mandarambong na pinangalanan o mag-imbestiga man lang at magbuo ng case build-up dito sa mga pinangalanan na ng 18 former soldiers at in-identify na rin ni Saldico like si Sandro Marcos, si Martin Romualdez, sila J.J. Suarez, sina Dong Gonzales,
at marami pang mga personalidad mula doon sa consolidated affidavit nitong 18 former soldiers. Not a single case build-up or serious investigation was ever conducted by NBI. Also, similarly, ganon din po kay Ombudsman Boying Rimulya. Meaning, hindi lamang nila pinagtatakpan si Marcos at si Romualdez na silang totoo na nakadugtong bilang mga mastermind dito sa iskandalo ng pangungurakot na ito, kundi sila mismo ay naging operatiba na ni Marcos, itong Ombudsman Boying Rimulya at itong si Matibag, parang mga private executioners, persecutors sila ni Marcos gamit ang kanilang kapangyarihan, poder at otoridad dyan sa Ombudsman and NBI respectively. Kaya ito, nakikita po natin ay halos hindi maampat-ampat ang kaliwat kanang kaso na pinagsasampa laban sa mga naturang former soldiers na ito. At siguro pagsabay-sabay na lumabas ang arrest orders laban sa kanila, di ang mga piyansa niyan ang lalaki. Halimbawa, kung cyber libel yan at iba't iba pang kaso na idudugtong, bawat isa siguro magpapiyansa yan ng hindi bababa ng mga 100,000 pesos or more. So kung 18 sila, plus si Baligod na abogado na volunteer lawyer, 19. So aabot ng mga 2 milyon or mahigit ang hahanapin na pera upang sila ay mapiyansahan. At kung hindi sila makapagpiyansa, makukulong sila habang walang piyansa na na-apply para sa kanilang temporary liberty. So kung mangyari yan, edi wala na pong saysay ang kanilang paglalanta dahil sila na ngayon ang naging kriminal. Instead na ang mga kriminal na ibinubunyag nila ang habulin at bibigyan ng karampatang mga aksyon at mga pagbubuo ng kaso at i-prosecute at papanagutin, hindi po ginagawa ng gobyerno ni Marcos. Obvious na hindi po interes ni Marcos ang pagbibigay katarungan sa nangyaring malawakang pandarambong sa kaban ng bayan na kinasangkutan ng maraming mga kaalyado at alipores niya sa politika. And instead, yung nagsisiwalat at tumutulong sana sa gobyerno para mapapanagot, mabibigyan ng kaparusahan at mababawi ang bilyon-bilyon to trillions of pesos na mga nawalang pera na nilimas sa kaban ng bayan, including mga kongresista at iba pang mga tauhan ni Marcos sa kanyang gobyerno, wala na. Nada. Sapagkat ang kinakasuhan na ngayon, itong mga kawawa nating mga kapatid na mga former soldiers. Iniinsulto pa ng Malacanang, no? Itong si Claire Marites Castro, the only qualification that she has is ang kanyang pagiging butangera. Kung si Attorney Ed Chico pa, ang lawyer na komedyante pa, at magaling sa mga ganitong punchline, pag nagsalita daw si Claire Castro, parang nagbebenta ng okra sa palengke. O kaya nagbebenta ng talong. Ang tono at style ng mga mensahe at pag-deliver ng mensahe ni Claire Castro ay parang nagtitinda lang ng talong sa Nepa Q-Mart. Diyan sa may Quezon City. Okay din to mga hataw ni Attorney Ed Chico. But nonetheless, seriously speaking, the NBI should be focusing instead sa totoong mga kriminal, sa totoong may mga dapat pananagutan sa batas, mga CPP, NPA, NDF na mga high level, na mga pangungutong, extortion, at mga pag-infiltrate sa gobyerno, nakakakuha sila ng pondo. Yun dapat ang mga kaso na binibuild up ng NBI. Yung tunay na mga lumalaban at lumalabag sa batas at tagapagwasak ng lipunan at ng buong estado at gobyerno natin. Kapareho nito mga magnanakaw na mga politiko. Papalit-palit lang sa kanilang anak at asawa, nagnanakaw at paulit-ulit lang silang nagbebenta, nangungurakot ng mga proyekto dahil sila ay kaalyado ni Romualdez at ni Marcos, wala silang kaso. Libreng-libre sila. No? At iyan ang dapat pinopokusan ng NBI. Ang isiniwalat, dapat isa-isa nilang tinulungan, may mga abogado sila, set by set, individual by individual, mag-case build up. Pwede bang gawin ng NBI? Dapat gawin nila yon kasi mandato nila yan ang mag-prosecute o magsampa ng kaso
together with the Department of Justice. Ang sinasampaan ng kaso, kami. Ang kaso ko sa NBI, 2 or 3, mga kababayan. Ang kaso ko sa PNP sa IDG, 2 din, mga kababayan.